Paglaho ng Tinago ni Jameline Almanzanero. Kay gandang pagmasdan ng mundo, magmula sa payapang asul na kalangitan, naging libangan ng mga ibon sa paglipad, hanggang sa mga puno na kasintibay ng paninindigan ng isang babaeng kagaya mo. Ang paglubog ng araw na siyang naging sandalan at tumatayong pag-asa sa oras ng takip-silip at maging mukhang liwayway na naman. Isang karangalan bilang tao, ang masaksihan ang ganda ng mundo. Sa bayan ng San Isidro ay puno ng masasayang tao. Nagtutulungan at laging nagkakaisa dahil sa likas na yamang nakukuha dito. Maaga pa lamang ay gising na ang mga tao para magtrabaho at makakuha ng malaking kita. Sa hindi kalayuan, tanyag ang tinatawag na Tinago Falls dahil sa linaw ng tubig at malakas na ekonomiyang dala dito sa aming lugar. Galing sa bayan ng San Isidro ay ilang kilometro lang ang lalakarin bago makarating sa Tinago. Isang araw, habang nasa bayan ng San Isidro, ako ay namamasyal nang makarinig ng bali-balitang may napakalakas na bagyo na naman ang paparating. Hindi naniwala ang mga tao maging ako sapagkat marami ng mga balitang ganyan, ngunit hindi naman nagkakatotoo sa huli. Minsan tinatanong ko sa isip, nagbabalita lang bang radyo para may balita lang? Hindi man lang sinigurado kung mangyayari ba talaga. Sa nakikita ko, tinatakot lang nilang mga tao sa isang bagay na hindi naman mangyayari. Aminin, maganda naman kapag umuulan sapagkat para ka lamang hinihelek sa bawat patak nito na tumatama sa bubong. Bigay at biyaya ito ng puong may kapal kung kaya't bakit katakutan? Carmela, samahan mo akong mamasyal bukas sa bayan. May mga bagong panindang tiyak na magugustuhan mo, sabi ni Adi sa akin. Sa susunod na lang kaya, Adi, paano kung sa Tinago muna tayo mamasyal? Saktong-sakto at mainit ang panahon. Masarap ang maligo doon. Sige ba, puntahan na lang kita sa bahay niyo bukas. Magandang umaga, playa. Magandang umaga para sa masasayang tao ng San Isidro. Pagbati ko sa kalikasan, nang minsay ako ay nagising ng napakaaga. Alas 8 pa nga ng umaga at ang init na ng panahon. Ngayon, nasa ng napakalakas na bagyong bali-balita sa buong bayan ng San Isidro. Mga tao talaga. Tao po, nandyan ho ba si Carmela? Nasa bakuran ako at narinig ko na ang boses ni Adi. Oh, Adi, pasok! Nasa bakuran si Carmela at nagdidilig ng mga halaman. Si Tatay Dodong ang nagpapasok kay Adi. Siguradong magyayaya na itong maligo sa Tinago. Halika na, Carmela. Akala ko ba gusto mong pasyalan ng Tinago? Sandali! Magbibihis muna ako saka magpapaalam ako kay Tatay. Hindi naging mahirap sa pagpapaalam sa aking mga magulang ang mamasyal sapagkat si Adi naman ang kasama ko. Magkababata kami at mula nung kami ay isinilang ay malapit na ang pamilya namin sa isa't isa dahil magkapitbahay lang din naman. Parang kapatid na din ang turing ko sa kanya. Habang tinatahak namin ang landas patungong Tinago, ay nakasalubong ko ang isang matandang kuba at agad lumapit sa amin. Huwag na kayong tumuloy. Babagyo ng napakalakas. Ang Tinago ay mawawasak. Paano ko babagyo? Ang init-init ng panahon. Si Nanay talaga. Hindi kami nakinig ni Adi sa matanda at nagpatuloy na lamang sa paglalakad patungong Batis. Hindi ko maiwasang hindi purihin ang ganda ng kalikasan. Napakakalma ng paligid. Maraming dumadayo sa Tinago dahil sa malinaw at malamig na tubig hatid nito. Idagdag pa riyan ang kaigandang tanawin. May hakdan at kubo bilang pahingahan. Napakamalikhain ng puong may kapal. Mula sa kulay ng ulap, ng tubig, at maging ng mga puno. Tila ito ay nakatimpla ayon sa tamang kulay na nakakikita ng kariktan. Mabighani lang ang ating mga mata. Idagdag pa ang mga mabubuting ugali ng mga tao. Nang makarating sa Batis, ay agad kaming sinalubong na nagbabantay at nag-aalaga rito. Hinarang kami at pinigilan. Maraming mga tao ang nag-aabang, nakikiusap na sana'y payagan ng maligo sa Batis.
Kataka-taka sapagkat sa araw na iyon ay iniilan lang ang mga taong dumayo. Bawal munang maligo sa tinago sapagkat habilin ito ng nagbabantay. Paanong bawal? Kay ganda ng panahon tapos pagbabawalan ninyo ang mga tao? Hindi kami nakinig ni Adi at sinuwayan nagbabantay. Inuto namin na nagbabantay at agad kumaripas ng takbo papasok sa tinago. Hindi naman naging mahirap ang pagtakbo at pagpusit sa nagbabantay sapagkat siya lang ang naroon. Walang nagawa ito kung hindi kami ay hayaan na lamang maging ang ibang mga tao na nag-aabang ay naligo na dito. Agad akong nagtampisaw sa malamig na tubig. Kay sarap sa pakiramdam na naiibsan nitong sobrang linaw na batis ang init ng panahon. Sa kalagitnaan ng pagtatampisaw sa tubig ay nagpaalam saglit ang Adi para kumuha ng makakain. Habang lumalangoy ay ramdam ko ang biglang pagpatak na siyang pagbuhos ng malakas na ulan. Lahat ay nagulat at nabahala sa biglaang pagbuhos nito. Ang tubig ay biglang tumaas at lahat ng mga tao ay nataranta at hindi alam kung ano ang uunahin. Carmela! Sigaw ni Adi sa malayo. Hindi ko mahagilap si Adi sapagkat nagtatabunan na siya ng maraming tao. Aakma na sana akong umawang sa batis, ngunit bigla akong nagkaroon ng kuligkat sa aking paa dulot ng biglaan kong pagkabagsak. Lahat ng tao ay nagsilikas na at ako ay nanatili pa rin sa batis. Hindi ko na halos makontrol ang lakas ng alon dulot ng malakas na bagyo. Idagdag pa ang mga paang wala ng lakas. Adi... Maya't maya pa ay nakarinig ako ng isang malakas na pagbulusok ng isang malaking bagay sa tubig. Ang puno ay natumba. Sa kakabalanse ng aking katawan upang hindi madala ng agos na tubig, ay hindi ko na malayang natusok ang aking mata sa isang matulis na bagay. Sobrang sakit hanggang sa nawala na ako ng malay. Napakaliwanag ng aking nasisilayan. Nasaan ang bagyo? Parang kanina lang ay halos mapuno na ang batis, bunsod ng biglang malakas na pagbuhos ng ulan. Carmela, halika at mamasyal tayo sa tinago. Sinamahan ko si Adi sa pamamasyal. Ang mga ibon na lumilipad at humuhuno na tila ba'y kawahing-helen. Ang mga ulap, kung titigan ay sinlambot pala talaga ng mga bulak. Ang mga tao na naglalakad sa gilid ng daan at ang iba ay ang sisipag kumita ng pera. Napahagkik ako habang tinatanaw ang ganda ng kalikasan. Naririnig mo ba ang tunog dala ng alon? Napakapayapa. Ganyan kakampante ang aking loob sa tuwing nasisilayan ko ang maamo at kontento mong mukha, Carmela. Nakikinig lang ako sa kwento ni Adi. Napakapayapa ng mundo, Adi. Siyang tunay, Carmela. Ang huni ng mga ibon na tila tayo ay hinaharana nila at ang pagbagsak ng tubig mula sa itaas ng talon, tila natural na musikang rumaragasa na likhang kalikasan. Kasabay ng paglubog ng araw, ay siya ring unti-unting pagdilim ng aking paningin. Teka, ba't tumidilim ng paligid? Ba't unti-unting wala na akong nakikita? Sandali! Nagising ako at napaupo nang bigla sa aking hinihigaan. Madilim. Bakit wala akong makita? Anong nangyari, Adi? Anak, gising ka na. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Carmela, gising ka na pala. Tay? Adi? Nasaan ako? Ba't wala akong makita? Nasa ospital ka, nagpapagamot. Ospital? Paano ko napunta dito? Saka nag-uunahan lahat ng mga pangyayari sa abot ng aking maalala. Mula sa kasiyahang dulot ng pagtisaw sa batis, ang biglaang pagbuhos ng napakalakas na ulan, ang pagbagsak ng malaking puno, ang pagtama nito sa aking ulo at ang pagkatusok ng aking mga mata sa isang matulis na bagay. Napaiyak na lang ako sa aking sinapit. Kung nakinig lang sana ako sa matanda, hindi ito mangyayari sa akin. Ayon sa doktor, ay malabo na raw na nakakita pa ako. Mahusay ka nga sa paglikha ng mundo. Ngunit kait naman ang sinapit ko. Sa dinami-dami ng pwedeng magkaroon ng kapansanan ito, ako pa talaga ang pinanteriya mo? Ang tanging nakapagpapagaan ng loob ang siyang nagnakaw ng paningin ko. Kasalanan nito ng kalikasan. Kung sino pang pinuri, siya pa ang nagdala ng kapahamakan sa buhay ko. Makalipas ng ilang linggo at buwan, ay nawalan ako ng gana pang makihalubilo. Paano pa makihalubilo ang isang bulag saka hindi na rin naman kailangan purihin pa ang mundo at kalikasan kasi hindi ko rin naman sila nasisilayan. Kasalanan nito nang kunan ako ng karapatang makakita kaya
Patas lang. Ayon sa kwento ni tatay, nawala ang sigla ng San Isidro matapos tumanang bagyo. Ang dating masaya ay naging tahimik na lamang na bayan. Hirap makabangon sapagkat malakas ang epekto nito sa ekonomiya. Marami ang nawalan ng hanap buhay, kagaya ng pangingisda. Palagi rin akong dinadala ni Adi dito sa bahay upang bigyan ng mga impormasyon at kung ano na ang ganap sa aming bayan. Minsan ay hindi ko siya pinakikinggan sapagkat isa ito sa dahilan kung bakit nawalan ako ng paningin. Isang araw, isang nakagigimbal na balita galing sa kay Adi ang sa akin biglang sumalpukan. Carmela, ang tinago ay tuluyan ng naglaho. Niwala akong malay. Sa panaginip ko ngayon ang huli kong silip sa tinago. Ayon sa kwento ni Adi, wala nang nakakita pang muli ito. Kasabay ng pagkawala ng aking paningin ay siya ring paglaho ng tinago.